Welcome to Laguna University! And today, we're going to interview students kung gaano kalalim ang vocabulary nila pagdating sa wikang Tagalog. Kaya tara na, mag-interview na tayo ng mga L-Unions. Kala nyo nakakalimot na rin kami sa Maui-Waui, Maui-Waui. Kahit na ilang taong naalala pa. Hi guys! So for today, we will look for someone na makakapag-share sa atin kung may mga alam pa ba sila na words na parang kumupas na parang lumipas na, and they will define those words to us. Let's go! Hello po ma'am, good afternoon. Pwede po bang ma-interview? Pwede ka po bang ma-interview? Ayan, so ano po yung, may words po ba kayo na alam na kung saan hindi na siya masyadong ginagamit ngayon, sa ngayon? Ano po, dalubhasa po. Dalubhasa? Ano po yung meaning ng dalubhasa? Hindi ko nga po tanda kung ano meaning na. Limot niya na guys. So, dalubhasa. Sir Thomas, pwede ka po bang matanong? Ano po yung dalubhasa? Sabi niya po dalubhasa. Yung magaling expert, yung magaling ka sa isang bagay. So ngayon, ano yung other term na sikat na ngayon? Arcel. Dalubhasa. Kung noon ang gamit na word dalubhasa para i-replace, para gamitin anong tawag doon? Expert. Ayun, expert na mismo yun na yun. Hindi, I mean sa Tagalog. Magaling. Magaling at sanay. Okay. So kanina nalaman natin ang salitang dalubhasa na binigyan ng mga sari-saring tao ng kahulugan na ang ibig sabihin daw ay expert, magaling, sanay. So, amazing! Kulangan pa kasi ako. So magiging pa tayo ng iba pang tao na pwede nating ma-interview. Ma'am? At the same is beautiful, ma'am. Ayan, so pwede ka po bang ma-interview, ma'am? So, pwede lang. Ayun, thank you very much. Ang ganda mo today. So, amazing! May mga alam pa po ba kayong word or salita sa Pilipino na hindi na masyadong ginagamit sa panahon nito? Siguro po yung word na nakakapagpabaga. Yes. Ano po ang i-explain sa mo sa mga pero kung i-explain po natin ang salita ko, paano? Siguro po yung pag may humugol sa lamlang. So yung word na yun ay parang hindi ko lang unsettling. Amazing! So, second word natin ngayon, it explains an unsettling moment or an unsettling feeling sa ating damdamin. Once again, yung po ay Okay, so ayan, tapos na tayo sa dalawang Sierra Madre. Ngayon, pupunta tayo sa Bagyong Uwan naman. Amazing! Okay, so ngayon maghahanap tayo ng estudyante. Ito, Mr. Jarob. Pwede ka po bang matanong? Sige po, alam. Okay, so meron po ba kayong alam na salita na Tagalog na hindi na masyadong ginagamit ngayon? Celia po. Celia, ano po yan sa English? Chair po. Okay, pero sa Tagalog po, ano po yung ginagamit na natin ngayon sa Tagalog? Upuan po. Upuan. Pwede niyo po bang gamitin sa sentence po yung upuan? Ang kaklasiko ay may upuan. Amazing! Well, thank you, Mr. Jarob. So, nandito tayo ngayon sa Oreta at tayo ay maghahanap ng estudyante na interviewin. So, ito si Kuya. So, Kuya, anong pangalan mo? Ay, ako si Alter. So, anong program mo na ngayon? Ako ay IT. So, may ilang lang kaming katanungan. May alam ka bang malalim na words na Tagalog? Ventilador. Okay, so, ventilador. Sa panahon ngayon, paano natin siya ginagamit or ano yung katumbas na term niya? Kumbaga, sa English, ang ventilador ay electric fan. Kumbaga, ginagamit natin ito para tayo ay mapreskuhan sa mainit na panahon. So, tingin mo, paano mo siya gagamitin ngayon sa sentence? O, kumbaga, ang ventilador ay nagpapasigla, nagpapa-fresh sa atin. So, ayun lang. Tama namin sagot ni Kuya and back to you. Thank you, Arjel. Ako naman ngayon ang maghahanap ng estudyante na mayroong malalim na kaalaman sa vocabulary ng Tagalog. So,
interview kita. Anong pangalan mo? Sen po, Sen. Anong year at program? BSME 1B po. May mga alam ka ba na malalim na words sa Tagalog? Maniniyot. Okay, so pag narinig natin yung maniniyot, ano kaya unang lumalabas sa utak ng mga tao? Ito po yung mga kumukuha ng litrato na tao. Like, sila po yung mga nasa movies or mga patalastas. So basically, photographer. Yes po. So paano mo gagamitin ang salitang maniniyot sa isang salita? Si Gian ay isang maniniyot. So ibig sabihin, si Gian ay isang photographer. Thank you so much po. Thank you po. Nakakapagtaka kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng mga libro. So ngayon, mag-interview pa tayo ng isang tao. Ate, ano pong pangalan niyo? Zai. Zay. May alam po ba kayo na malalim na Tagalog na words po? Wait lang. A little longer than a few minutes later. Nakakapagpapag-abot siya. So nakakapagpabagabag. Ito yung madalas na ginagawa tongue twister. So ate, sa tingin niyo ano po yung ibig sabihin niya? I mean, yung nakakapagpapagabag is yung parang na-feel mo siya kapag may something kang iniisip. So sa madaling salita, sa panahon ngayon, para siyang anxiety ganun. So pwede mo ba siyang gamitin sa isang sentence? Nakakapagpapagabag yung ginagawa niya kapag may pinapagawa sa amin yung guru namin. So napakaganda ng example na yan. And for the next interviewee, Nakakapagpabagabag ang mga kaganapan. Pero patuloy pa rin tayo sa pagpapalawak ng ating bokabularyo. Amazing! Dito tayo. Kasama natin, ano pong pangalan niyo? Jayren Siriaco po. Meron po ba kayong alam na malalim na Tagalog na ginagamit dati, tas yung meaning niyo po ngayon? Oo, meron. Delobio. Ano pong, maaari niyo po ba siyang gamitin sa sentence? Halimbawa, ginagamit siya kasi sa pagde-describe ng mga disaster. For example, meron tayong maaaring makaharapin na delubyo. Yun. Nakakailan na ba tayo? Pero baliwala na yun. Maghanap na lang tayo ng mga interview natin. Ay, ito si Kuya. Kuya, ano pong pangalan niya? Raymond. Raymond. So, amazing! Kuya, may alam po ba kayong Tagalog words na malalalim po? Salipaw-paw. Salipaw-paw. So, sa kasalukuyan po, ano pong nagagamit na natin ngayon about that? Sa salipaw-paw, aeroplano. Aeroplano po. So, kung gagamitin niyo po siya sa sentence, ano pong sentence? Mataas na lipad ng salipaw-paw. Ang mataas sa sentence. So, ayun po. Thank you po. Are you guys tired already? Because I'm not. And if you want more, let's look for more. Tara! Good afternoon po. Pwede po kayong ma-interview saglit if available po kayo. Okay, so ito po yung mechanics nung interview po na gagawin natin. So magbibigay po kayo ng unfamiliar words na hindi na po madalas ginagamit sa ngayon. And you will use it po in a sentence. Okay? Okay, sino pong meron? Dahil po madami kayo, pwede kayong gumanon. Amazing! Sino po? 1, 2, 3, go! Maaari ba akong gumamit ng palikuran? Maaari ba akong gumamit ng palikuran? Palikuran, ano po yung word na ginagamit natin nowadays? Para po pamalit dun sa palikuran. Banyo. Banyo. So we got 1. Meron pa po? Ganon! Maaari po ba akong gumamit ng kwaderno? Maaari ba akong gumamit ng kwaderno? Ano po yung kwaderno ngayon? Ito po ay notebook. Notebook. Okay, next po. Meron pa po? Yun. I love it. Napaka-smooth. O, go, sir. Maaari ba akong pumunta sa Silid-Aklatan? Maaari ba akong pumunta sa Silid-Aklatan? And ano po siya ngayon? Library po. Library. Mukha kayong masipag mag-aral. Meron pa po? Meron pa, amiga. Yo! Ano yun? Dahil ako ay tamad, lagi ako nakaupo sa salong puwit. Yo! Aray ko! Thank you po. Meron pa ba? Pwede pa? Pwede pa naman. Wala na po. Thank you po.